Nagsisimula ang kwento libu-libong taon na ang nakalilipas, bago pa man naitayo ang mga pyramid ng Egypt. Sa panahong iyon, may bansang nagngangalang Kandok kung saan namumuhay ang mga tao sa ilalim ng utos ng isang hari. Sa loob ng maraming siglo, nais nilang gawing pinakamalakas na bansa sa mundo ang Kandok. Ngunit lahat ay nagbago nang maging hari si Octoberton. Inapi niya ang mga tao gamit ang kanyang hukbo at kilala siya bilang pinakamababalag na hari sa kanyang panahon. Sa katunayan, si Octoberton ay isang practitioner ng black magic, at ang kanyang layunin ay lumikha ng coronang tinatawag na Crown of Sabak, na magpapalakas sa kanya ng walang hanggan. Subalit upang makagawa ng coronang ito, kailangan niya ng batong tinatawag na Eternium. Ito ay isang natatanging bato na may mga mahiwagang kapangyarihan na makikita lamang sa bansang Kandok. Pinilit niyang gawing mga alipin ang sariling mga tao upang maghukay ng Eternium. Tuwing may makakahanap ng piraso ng bato ang isang alipin, agad-agad silang tatakbo upang iabot ito sa bantay at makatanggap ng gantimpala. Ngunit minsan ay sinasalakay sila ng ibang mga alipin sa daan upang agawin ang bato. Nakita natin si Zhao, isang aliping sinusubukan ng lahat na nakawin ang kanyang bato. Sa sandaling iyon, dumating si Herat, isang batang lalaki, upang iligtas siya at dinala siya ng ligtas sa isang sundalo. Ngunit nang humingi si Zhao ng kanyang gantimpala, biglang sinaksak siya ng sundalo sa tiyan at itinapon sa bundok. Nakakita ng napakalakas na tanawin na ito, natakot si Herat at hinayla siya ng kanyang amang si Teth Adam palayo. Lagi nang nais ni Herat na palayain ang kanyang mga kababayan sa buhay aliping ito. Ngunit lahat ng mga naghimagsik ay nakabaon na sa sementeryo. Sa kabila nito, nagpas siyang pagsamahin ni Herat ang buong bansa at talakayin ang malupit na hari. Bigla siyang tumakbo at ninakaw ang Eternium Stone mula sa kamay ng sundalo. At sa pamamagitan ng paggawa ng simbolo ng kalayaan gamit ang kanyang mga kamay, nagsindi siya ng apoy ng kalayaan sa mga puso ng mga tao. Nalamang mabuti ni Haring Octoberton na ang maliit na apoy na ito ay maaaring maging malaking sunog. Kaya inutos niya na patayin si Herat sa harap ng lahat ng mga tao. Kahit sa kanyang mga huling sandali, patuloy pa ring sumisigaw si Herat ng mga slogan ng kalayaan. Ngunit sa sandaling mawawalan na siya ng ulo, naganap ang isang himala. Pinili siya ng mga magical guardians ng mundo upang magdala ng kapayapaan sa mundo. Kaya binendisyonan nila si Herat ng mga kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos na ginawa siyang napakalakas. Ngunit sa panahong iyon, nakagawa na ni Octoberton ang Crown of Sabak. Nang nakarating si Herat na may kapangyarihan na sa palasyo ni Octoberton upang hamanin siya, pinakawalan ni Octoberton ang mga demonic powers ng kanyang korona. Naganap ang matinding labanan sa pagitan nila kung saan nasira ang buong palasyo. Sa huli, nanalo si Herat, ngunit itinago niya ang Crown of Sabak upang hindi ito mahulog sa mga kamay ng tao. Mula sa araw na iyon, hindi na nakita si Herat. Ngunit ayon sa isang sinaunang alamat, babalik siya kapag ang mga tao ng Kandok ay nasa malaking kagipitan upang muling magdala sa kanila ng kalayaan. Pagkatapos, makikita natin ang makabagong bansang Kandok na nasakop ng mga dayuhang mercenary na tinatawag na Intergang. Upang makalabas pa lang ng lungsod, kailangan ipakita ng mga tao ang kanilang mga papel sa mga bantay na nakalagay sa hangganan. Isang araw, habang papasurukin ang trunk ng isang van, sinubukan ng 14 na taong gulang na si Ayan na tumakas sa hangganan gamit ang kanyang skateboard, ngunit mabilis siyang nahuli ng bantay. Sinabi ng bantay na pumili siya para masuri, ngunit ininsulto siya ni Ayan. Pagkatapos, sinabi ng bantay kay Karim na magmaneho ng kanyang van. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang wrist device, at lumabas ang larawan ng isang fugitive na si Adriglana. Makikita natin na nakatago si Adriglana sa van na ito, at naglalakad si Ayan sa tabi ng bintana ng van. Si Ayan ay anak ni Adriglana, at gusto niyang sumama sa kanyang ina sa misyon na hanapin ang Crown of Sabak, ngunit napakumbinsi siya ng kanyang ina na umuwi na lang. Pagkatapon, sumunod sila sa mapa patungo sa bundok kung saan sinasabing nakatago ang Crown of Sabak. Tiningnan ni Adriglana ang pendant na binigay sa kanya ng kanyang lola na gawa rin sa Eternium. Sinabi ng kanyang kasama si Semir na kung ibebenta niya ito sa black market ay makakakuha siya ng napakagandang presyo, ngunit ito ay family heirloom na nasa kanilang pamilya na sa loob ng maraming siglo kaya napakahalaga kay Adriglana. Nagsimulang magreklamo ang driver na si Karim, na kapatid ni Adriglana,
na nakakuha siya ng pendant samantalang mana niya ay lumang coat at pagkakalbo. Pagkarating sa bundok, nagsimulang maghanap ang tatlo ng korona habang nanatili si Kareem sa kotse upang magbantay. Pagkakapasok nila sa bundok, biglang nawala si Ishmael at nagtungo si Semir upang hanapin siya. Sa labas, nakikinig si Kareem ng musika sa kanyang kotse nang biglang makita niyang nahulog si Semir mula sa bundok. Agad-agad na tumakbo si Kareem upang tulungan siya, ngunit biglang napaligiran siya ng maraming sundalo. Sa loob ng bundok, biglang lumitaw si Ishmael sa harap ni Adriglana, na naging dahilan ng kanyang pagkatakot. Tinanong ni Adriglana kung nasaan si Semir at sumagot si Ishmael na nagtungo si Semir upang kumuha ng fresh air. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa libingan ni Teth Adam. Ang Crown of Subak ay nasa maliit na distansya at tumalon si Adriglana sa pagitan ng dalawang malalaking bato upang kunin ito. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok ang mga sundalo na nakadakip kay Kareem at inaresto si Ishmael. Sumigaw si Ishmael kay Adriglana na tumakbo. Ngunit itinudla ng pinuno ng mga sundalo ang baril sa ulo ni Kareem. Upang mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid, nagpas siyang sumuko si Adriglana. Yumuko siya sa libingan ni Teth Adam at nagsalita ng espesyal na incantation. Pagkatapos, biglang sumangga ang maliwanag na liwanag at lumitaw sa kanilang harapan ang isang mysterious na lalaki. Kinuha niya ang isang sundalo at ginawa itong kuryente gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nagbukas ng putok ang ibang mga sundalo sa kanya at sinamantala ni Adriglana ang pagkakataon upang tumakas kasama si Kareem. Samantala, hindi nakakasakit sa Mysterious Warrior ang mga bala ng mga sundalo. Pagkatapos, ginamit ng mandirigma ang kanyang hyperspeed upang patayin ang mga sundalo. Sa panahong ito, malapit nang mahulog ang malaking bato kay Adriglana, na tumatakbong may hawak na korona. Ngunit iniligtas siya ng mandirigma sa huling sandali. Ang mandirigmang ito ay si Black Adam, na nakulong sa bundok na ito sa loob ng libu-libong taon. Ngayong matapos ang napakahabang panahon nang lumabas siya mula sa bundok, naharap siya sa mga bagong kaaway. Lumapit sila upang atakihin siya gamit ang mga helicopter. Ngunit hindi naisip ni Black Adam na aabot sa ganito ang pag-unlad ng mga tao. Samantala, nakabalik si Adriglana at Kareem sa van at mabilis na nagtungo palayo. Sinabi ni Adriglana sa kanya na natapos niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagkuha ng korona. Sa maliit na distansya, nagsimula ang matinding labanan. Ginawa ni Black Adam na magkabanggaan ang dalawang helicopter, na naging dahilan ng malaking sunog. Sa loob ng ilang sandali, dumating ang daan-daang sasakyan na puno ng mga sundalo, at si Black Adam, na nakatayo sa isang lugar, pinatapos sila gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Sa wakas, matapos sirain ang lahat sa kanyang paligid, bumaba si Black Adam sa harap ng van ni Adriglana, ngunit ang huling sundalo ay nagtapon ng rocket sa kanya. Gayunpaman, kahit ang napakalakas na pagsabog ay hindi nakakasakit kay Black Adam. Sa huli, pinatay ni Black Adam ang huling sundalo at naglakad palayo ng bahagyang nasugatan. Nakahinga ng maluwag si Kareem, akala niya ay nawala na ang mandirigma. Ngunit sa sandaling iyon, dahil sa kanyang mga sugat, bumagsak ulit si Black Adam sa lupa. Samantala, nasa bundok pa rin si Ishmael, at nakatanggap siya ng tawag mula sa miyembro ng kanyang mercenary group. Lumabas na si Ishmael ay isang undercover agent na nagtungo upang kunin ang korona sa pamamagitan ni Adriglana. Ngunit nabigo ang kanyang misyon ngayong oras. Ngayon kailangan niyang sundin si Adriglana at agawin sa kanya ang korona. Sa ibang lugar, nang marinig ni Hawkman ang balita ng muling pagkagising ni Black Adam, agad niyang inutos sa kanyang team ng mga superhero na kumilos. Kasama sa team na ito si Cyclone, isang babae na may kapangyarihang kontrolin ng hangin. Ang pangalawa ay si Atom Smasher, isang lalaki na may kapangyarihang baguhin ang laki ng kanyang katawan. Bukod pa rito, ang pinakamalakas na miyembro ng team ay si Dr. Fate. Ngayong tatlong ito ay nakarating sa mansion ni Hawkman sa USA sa kanyang tawag. Hindi nagtagal, nalaman nila na pupunta sila sa international mission. Gusto ni Hawkman na magtungo sila sa Kandok, dakpin ang superhuman na si Black Adam, at dalhin siya. Ang pangalan ng kanilang team ay Justice Society, at hindi nagtagal ay nagtungo sila gamit ang super ship. Ipinaliwanag ni Hawkman na ang barkong ito ay hindi masisira dahil ang exterior nito ay gawa sa espesyal na metal. Pagkalipas ng ilang oras, nang mulat ang mga mata ni Black Adam, nasa kwarto siya ni Almond.
Tumayo siya mula sa kama at ginamo ang lahat ng kanyang mga sugat gamit ang kanyang kapangyarihan. Nalaman niya na 5,000 taon na ang lumipas mula nang siya ay nakulong sa bundok. Sa sala, ginagawa ni Adriglana ang research sa mahalagang korona. Napansin niya ang ilang salitang nakaukit sa loob ng korona. Nakasulat doon, ang buhay ang tanging daan sa kamatayan. Samantala, sa kanyang kwarto, sinabi ni Ayan kay Black Adam na simula nang nawala siya, sinaop ng ibang mga bansa ang kandok at ginawang mga alipin ang mga tao nito. Ngunit nagtayo ang mga tao ng kandok ng estatwa ni Black Adam dahil sigurado sila na balang araw ay babalik siya upang iligtas sila. Pagkarinig nito, sinabi ni Black Adam, "Hindi ako bayani." At biglang sumire sa pader at umalis. Nagtungo si Black Adam upang tuklasin ang bagong mundo. Samantala, sinundan siya ni Ayan sa isang lihim na daanan sa kanyang kwarto upang hindi siya makita ng kanyang ina. Samantala, malapit nang makarating sa kandok ang barko ng Justice Society at ipinaliwanag ni Dr. Fate ang plano sa team. Sinabi niya na kung gusto nilang dakpin si Black Adam, kailangan nilang pagsabihin sa kanya ang salitang Shazam. Ang paggawa nito ay magtatanggal sa lahat ng kapangyarihan ni Black Adam at walang gulo sa pagdakip sa kanya. Samantala, habang tumatakbo, ninakaw ni Ayan ang radio ng sundalo at nagpadala ng mensahe sa ibang mga sundalo na bumalik na ang champion ng kandok. Hinabol siya ng mga sundalo, ngunit tumakas siya gamit ang kanyang skateboard at sinubukan niyang magpadala ng signal kay Black Adam sa pamamagitan ng paggawa ng tatsulok gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit sa loob ng ilang sandali, inaresto ng mga sundalo si Ayan at dumating ang kanyang ina upang iligtas siya. Napakumbinsi ni Adriglana ang mga bantay at napalaya si Ayan, ngunit hindi nagtagal, nalaman ng mga sundalo na siya rin ay wanted criminal. Agad siyang sinubukang tumakas. At sa sandaling iyon, dumating si Black Adam upang iligtas sila sa mga sundalo. Biglang sinuntok siya ng bantay sa ulo gamit ang iron rod. Kaya kinuha siya ni Black Adam at itinapon ng malayo sa hangin. Hindi nagtagal, nagbukas ng putok sa kanya ang mga sundalo, at tiningnan ng champion ang mga ito isa-isa. Habang lumipad siya sa hangin kasama ang dalawang kaaway, lumitaw sa kanyang harap ang barko ng Justice Society. Binitawan ni Black Adam ang mga sundalo mula sa kalangitan, at tumalon si Hawkman mula sa barko upang iligtas ang kanilang mga buhay. Sa gitna ng hangin, inactivate niya ang kanyang Hawkman suit at ligtas na bumaba sa lupa kasama ang dalawang sundalo. Ngunit ang pagkakabayang ito ay walang kabuluhan dahil hindi nagtagal, sinalanta ni Black Adam ng kidlat ang mga sundalo, pinatay sila. Sa loob ng ilang sandali, dumating si Dr. Fate at sinabi kay Black Adam na sumuko. Ngunit sinabi ni Black Adam na bago siya namatay, siya ay alipin at ngayon ay muling ipinanganak bilang Diyos at hindi siya yuyuko sa sinuman. Umatake si Dr. Fate sa kanya at upang malito si Adam, lumikha siya ng ilusyon ng 5,000 taong gulang na lungsod gamit ang kanyang isip. Nagtaka si Black Adam nang makita ang kanyang lungsod. At sa sandaling iyon, sinamantala ni Hawkman ang pagkakataon at malakas siyang sinuntok. Ngayon, sa galit, binigyan ni Black Adam si Hawkman ng malakas na electric shock at dinala siya sa hangin upang saktan. Pagkatapos, nakialam si Dr. Fate at itinapon pabalik si Black Adam sa lupa. Ngayon, oras na ni Cyclone at Atom Smasher na umatake. Lumikha si Cyclone ng malakas na whirlwind gamit ang kanyang mga kapangyarihan at sa pamamagitan nito ay umatake kay Black Adam gamit ang mga iron rod na sinusubukang mabilanggo siya. Ngunit nakalaya rin si Black Adam mula sa atake na ito. Kaya sinubukan ulit ni Dr. Fate na arestuhin siya. Kasabay nito, inilunsad ni na Cyclone at Hawkman ang huling atake kay Black Adam. Napagalit ito kay Black Adam at pinakawalan niya ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan ng sabay-sabay, tinaalo niya ang lahat ng kanyang mga kaaway ng isang bagsak. Akala ni Black Adam ay nanalo na siya. Ngunit pagkatapos, ginulpi ni Atom Smasher si Black Adam gamit ang kanyang malaking suntok. Ngunit habang tumayo si Black Adam, tinamaan niya si Atom Smasher ng isang suntok lamang. Pagkatapos nito, nagsaya ang mga lokal na tao para sa tagumpay ni Black Adam. At umalis si Black Adam. Sinabi ni Dr. Fate sa kanyang team na walang dapat sumunod kay Black Adam dahil alam niya na walang sa kanila ang may kapangyarihang talunin siya. Nagtungo si Dr. Fate kay Adriglana kasama ang kanyang team dahil nakita niya sa vision na kasama niya ang Crown of Sabak. Ngunit sinabi ni Adriglana na wala siyang koro ng hawak. Samantala,
Makikita natin na sa panahong naglalaban ang Justice Society at Black Adam, inilagay ni Ayan ang korona sa kanyang bag at tumakas. Ngayon, napagpasyahan ni Adriglana na magtungo sa palasyo kasama ang team ng mga bayani kung saan nakatira si Black Adam. Ayon sa sinaunang alamat, 5,000 taon na ang nakalilipas, nagtungo si Black Adam sa palasyong ito upang palayain ang kanyang mga tao. Ngunit nang sabihin ng mga miyembro ng Justice Society na hindi siya nagtungo doon upang magdala ng kalayaan, kundi upang maghiganti, ang nakakatakot na galit ni Black Adam ay naging dahilan ng pagkawalang kontrol ng kanyang mga kapangyarihan, at nasira ang buong palasyo. Pagkatapos nito, sinabi ng mga Magical Guardians ng Earth na hindi siya karapat-dapat na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya nakulong siya sa isang libingan. At sa wakas, 5,000 taon na ang nakalilipas, pinalaya siya ulit ni Adriglana. Ngayon nakarating si Adriglana kay Black Adam kasama ang team ng mga bayani at pumayag si Black Adam na makinig sa kanila. Samantala, nang makauwi si Ayan, nagulat siyang nakita na buhay si Ishmael. Biglang itinudla ni Ishmael ang baril sa kanya. At nabunyag na si Ishmael ay traitor na nagtungo upang nakawin ang korona. Banta niya na papatayin niya sina Ayan at Kareem at hiningi na iabot ang bag. Ngunit hindi mapapahintulutan ni Kareem na mapunta sa mga kamay ng mapanganib na tao tulad ni Ishmael ang ganitong malakas na korona. Kaya umatake si Kareem sa kanya at sinabi kay Ayan na tumakbo kasama ang korona. Sa away, nabarilin si Kareem sa tiyan. Ngunit sa panahong iyon, tumakas na si Ayan sa lihim na daanan sa kanyang kwarto. Sa meeting nila Black Adam at Justice Society, tumawag si Ayan kay Adriglana at sinabi ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Ayan na patuloy siyang hinahanap ng Intergang at kasalukuyan siyang nagtatago sa isang gusali. Nakiusap si Adriglana kay Black Adam na iligtas ang kanyang anak. Agad na nagtungo si Black Adam upang iligtas siya at nalaman na nadakip ng mga mercenary si Ayan. Nang sinabi ni Black Adam sa kanila na pakawalan si Ayan, itinapon siya ng mercenary mula sa hangin. Ngunit iniligtas siya ni Black Adam sa huling sandali. Nagtungo siya upang patayin ang natitirang mga salarin. Ngunit sa panahong ito, itinudla ni Ishmael ang baril sa ulo ni Ayan at dinala siya. Binuksan ni Ishmael ang kanyang bag at tinanong kung nasaan ang korona, ngunit tumanggi si Ayan na magsalita. Kaya ginawa ni Ishmael siyang hostage at nang malaman ni Black Adam ay napagalit siya. Itinago ni Ishmael si Ayan sa trunk ng lumiliwang motorcycle. Mula doon tumawag si Ayan sa kanyang ina at sinabi na nadakip siya ni Ishmael. Pagkarinig nito, nagtungo rin ang Justice Society sa misyon upang iligtas si Ayan. Hinahanap ni Black Adam ang mga motorcycle isa-isa, pinapatay ang mga kaaway sa daan. Pinigil siya ni Hawkman sa ganito na pagpapatay. Ngunit ang champion ay hindi tumatanggap ng utos mula sa sinuman. Sa wakas, nahanap ni Black Adam ang huling motorcycle at sinabi na wala rin doon si Ayan. Sa katunayan, pinadala ni Ishmael ang kanyang mga tao sa mga motorcycle upang malito si Black Adam habang siya mismo ay tumakas kasama si Ayan sa truck. Samantala, nakarating si Dr. Fate sa bahay ni Adriglana dahil alam niya na nakatago doon ang korona. Natagpuan niya si Kareem na nakahiga sa sahig na nasugatan ng bala. Kritikal ang kalagayan ni Kareem at akala niya ay malapit na ang kanyang wakas. Ngunit sinabi ni Dr. Fate na kumalma siya. Nakikita niya ang hinaharap at sinabi na hindi ngayon ang kamatayan ni Kareem. Mamamatay siya sa electric shock. Pagkarinig nito, nakahinga ng maluwag si Kareem. Ngunit ngayon ay malamang kailangan na niyang tumigil sa trabaho bilang electrician. Nagsimula ang paggamot kay Kareem sa barko, at nagulat si Adriglana na makita si Dr. Fate sa kanyang bahay. Tiniyak ni Fate sa kanya na siya at ang kanyang team ay hahanap kay Ayan. Sa loob ng ilang sandali, nakarating din sina Black Adam at Hawkman, na may dalang 2 Intergang guns upang mabasa ni Dr. Fate ang kanilang mga isip. Ngunit pagkatapos, pinalipad sila ni Black Adam ng libo-libong metro sa hangin at banta na ihuhulog sila upang makakuha ng mga sagot. Matapos makakuha ng kanyang mga sagot, ihuhulog pa rin ni Black Adam ang mga ito. Si Hawkman naman ay naligtas sila sa pagkakahulog. Gayunpaman, gusto pa ring patayin ni Black Adam ang mga ito. Pumarito siya upang tapusin sila sa galit, ngunit umatake si Hawkman sa kanya. Nasira ang buong bahay sa matinding laban. At biglang, habang sinusubukang suntokan si Hawkman, nahulog sa mga kamay ni Black Adam ang korona. Sa wakas,
Kasama ang korona, nagpasya silang lahat na magtulungan upang iligtas si Ayan gamit ang mga kapangyarihan nito. Nagtungo sila sa kanilang misyon, ngunit nakita ni Dr. Fate ang vision ng hinaharap na mamamatay si Hawkman sa paparating na laban. Inihayag niya ito, sinasabing hindi nagtagal ay kailangan na nilang magpaalam sa isa't isa. Sa maikli ring panahon, nakarating sila sa Alededea Mountains at gumawa ng plano upang iligtas ang lahat ng miyembro ng kanilang team. Nang dumating ang panahon, inilunsad ni Black Adam ang malaking atake kung saan napatay ang daan-daang sundalo. Naharap niya si Ishmael, ngunit hindi niya siya maatakihin dahil nasa loob si Ishmael ng protective shield na gawa sa Eternium. Hindi nagtagal, dumating ang iba pang miyembro ng team, at nang makita ni Adriglana ang baril na nakatutok sa ulo ng kanyang anak, napagpas siya niyang iligtas ang buhay nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng korona kay Ishmael. Sa wakas, matapos makuha ang Crown of Sabak, inihayag ni Ishmael na siya ang huling descendant ni Haring Octoberton. Ngayon, sa koronang ito, handa na siyang maging susunod na hari ng Kandok. Pagkatapos ay binigkas niya ang incantation na nakasulat sa Crown of Sabok, sinara ang kanyang protective shield at namaril kay Aman. Ngunit sa huling sandali, gamit ang kanyang super speed ni Black Adam ay nailigtas si Amon bago pa man tumama sa kanya ang bala. Sa panahong ito, napakagalit ni Black Adam na nawala muli ang kontrol sa kanyang mga kapangyarihan at nawasak ang buong bundok. Sa kabutihang palad, salamat sa protective shield ng Justice Society team, nailigtas ang buhay ni Adriglana at Aman. Ngunit ngayon, kailangan nang dalhin si Ayan agad para sa treatment. Samantala, natagpuan ni Adam Smasher ang korona sa nasunog na katawan ni Ishmael at dinala ito sa barko. Hinabol ni Hawkman si Black Adam at nakita siyang nakatingin sa estatwa ng kanyang anak na si Herat sa harap ng palasyo. Sa katunayan, pinili ng mga mahiwagang tagapagbantay ng mundo si Herat upang makatanggap ng banal na kapangyarihan upang makapagdulot siya ng kalayaan sa mga tao. Ngunit habang patuloy na nananalo si Herat, hinuli ni Haring Octan ang kanyang mga magulang. Nang malapit ng patayin ng ama ni Herat, nailigtas ni Herat ang buhay nito sa huling sandali sa pamamagitan ng paglilipat ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang ama. Ngunit hindi niya alam na ito ang magiging huling araw ng kanyang buhay. Dahil matapos ibigay ang kanyang mga kapangyarihan sa kanyang ama, may archer mula sa malayo na tumira ng pana sa puso ni Herat, na nagiging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sa pagkakita nito, alam ng kanyang amang si Teth Adam na hindi magiging masaya ang kanyang anak sa kanyang paulit-ulit na pagkawalang kontrol. Kaya nagpasya si Black Adam na isuko ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ipinagkatiwala niya ang gawaing ito kay Hawkman at pinapangako siyang matapos isuko ang kanyang kapangyarihan, hindi na siya kailanman makakapagsabi ng salitang Shazam. Ang dahilan ay na kung hindi sasabihin ni Black Adam ang Shazam, hindi na niya kailanman mababalik ang kanyang mga kapangyarihan. Dinala siya ni Hawkman sa isang underwater lab at ibinigay kay scientist na nagngangalang Amelia Harcourt at sa kanyang team. Nangako si Amelia kay Hawkman na mula sa araw na iyon, hindi na lalabas ang isang salita sa bibig ni Black Adam. Sa katunayan, marami pa siyang ibang nakakulong na mapanganib na mga tao doon. Ngunit nakita namin na sa ship's morgue, may kakaibang kilos na nangyayari sa bangkay ni Ishmael. Samantala, patuloy na nakikita ni Dr. Fate ang parehong vision ng paulit-ulit. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari kung tapos na ang kanilang misyon. Natatakot si Dr. Fate na kung mamatay si Hawkman, malapit nang matapos ang Justice Society. Doon, matapos patayin si Ishmael, hindi makapaniwala si Adriglana na napakadaling natalo nila ito. Naalala niya ang incantation na nakasulat sa korona, na nangangahulugang ang buhay ang tanging daan sa kamatayan. Ngunit bago mamatay, binigkas ni Ishmael ang incantation ng baliktad, nangangahulugan na sinabi niya na ang kamatayan ang tanging daan sa buhay. Agad na binaliktad ni Adriglana ang korona at napagtanto na ang pagbigkas ng baliktad na incantation kasama ang pagkakabaliktad ng korona ay magiging totoo rin. Kaya nga binigkas ni Ishmael ang incantation na ito bago mamatay. Naintindihan ni Adriglana na ang plano ni Ishmael ay para patayin siya ni Black Adam. Sa ganitong paraan ay mabubuhay siya muli pagkatapos mamatay at sasakupin ang trono ng Kandok. Sa sandaling nalutas ni Adriglana ang puzzle na ito, bigla na lamang nawala ang korona at bumangon si Sabak mula sa kailaliman ng dagat. Sa sandaling iyon, nilusob ni Hawkman siya ng missile attack, ngunit sinira ni Sabak ang kanilang barko. Sa wakas,
nagpa siya ang Justice Society na pigilan si Sabak sa pagkuha ng trono dahil kung mangyayari iyon, walang makakatalo sa kanya. Si Hawkman, sa tulong ng kanyang mga kasama, ay nasaktan si Sibok, at nang sumalakay si Sibok sa kanya, nawalan siya ng malay. Napagtanto ni Dr. Fate na malapit nang matupad ang kanyang prophecia. Kaya lumikha siya ng protective shield sa paligid ng palasyo at pinagbawalan ang kanyang team na pumasok. Handa si Dr. Fate na isakripisyo ang sariling buhay upang mailigtas ang kanyang minamahal na kaibigan na si Hawkman. Para sa unang pagkakataon, hindi niya mahuhulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi lang basta maiiwanan ni Hawkman ang kanyang kaibigan, kaya sinubukan niyang sirain ang shield, ngunit nabigo. Samantala, iniwan ni Dr. Fate ang kanyang team sa labas at pumunta upang pigilan si Sabok. Umaasa siya na darating si Black Adam upang tulungan siyang talunin si Sabok. Sa panahon ng labanan na ito, nagpadala si Dr. Fate ng signal kay Black Adam na siya lamang ang makakatalo kay Sabok. Pagkatapos ay pinalaya ni Fate si Black Adam mula sa kanyang mga tanikala gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Ang mga bantay doon ay nagmadali upang pigilan si Black Adam. Ngunit kahit nawala ang kanyang mga kapangyarihan, natalo ni Black Adam ang mga bantay at tumalon sa dagat. Sa sandaling iyon, ibinigay ni Sabok ang huling suntok kay Dr. Fate, pagkatapos nito nasira ang protective shield ng palasyo. Napagtanto ni Hawkman na ang kanyang kaibigan ay nasa huling hininga at nagmadali upang iligtas siya. Ngunit nang makarating siya kay Fate, patay na ito. Sa wakas, pumupo si Sibok sa trono at lumikha ang malaking apoy, pagkatapos nito naging hari siya ng Kandok. Habang ginagawa niya ito, lumabas ang kanyang demonic army mula sa underworld at nagsimulang salakayan ang mga karaniwang tao. Handa si Adriglana na harapin sila, ngunit dumating ang kanyang kapatid sa van. Walang takot si Kareem sa mga zombie na ito dahil sinabi ni Dr. Fate na mamamatay siya sa electric shock. Sa panghihikayat ni Adriglana, humingi si Aya ng tulong sa mga karaniwang tao sa paglaban sa mga zombie. Samantala, lumabas si Black Adam mula sa dagat, sumigaw ng Shazam, at agad na bumalik ang kanyang mga kapangyarihan. Doon, para maitatag ni Sabok ang kanyang paghahari, itinaob ang estatwa ni Harut, na malapit nang bumagsak sa itaas ni Ammon, ngunit dumating si Black Adam sa huling sandali at nailigtas siya. Pagkatapos nito, direktang pumunta siya upang harapin si Sibok, na nagligtas sa buhay ni Hawkman. Sa sandaling iyon, nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni Black Adam at Sibok. Sa ilang sandali, nagsimulang lamangan ni Sibok siya. Kaya nagpa siya si Hawkman na makialam. Sinalakay niya si Sibok, ngunit nasaktan siya, tulad ng nakita ni Dr. Fate sa hinaharap. Ngunit ang totoo ay hindi ito ang tunay na katawan ni Hawkman. Sa katunayan, ginamit ni Hawkman ang helmet ni Fate upang lumikha ng maraming kopya ng kanyang katawan, at sabay-sabay nilang sinalakay si Sabok. Samantala, ginamit ni Black Adam ang kanyang napakalakas na lakas upang hatiin sa dalawa ang katawan ni Sabok. At sa sandaling iyon, nawala lahat ng zombie mula sa underworld. Sumigaw ang mga karaniwang tao sa tagumpay at nagdiwang. Sa kabila ng kanilang mutual na animosity, nag-abot si Black Adam at Hawkman ng kamay ng pagkakaibigan. Sa huli, ang helmet ni Dr. Fate, matapos makumpleto ang kanyang gawain, nawala mag-isa. Inabandona ng Justice Society ang misyon na hulihin si Black Adam dahil nailigtas niya ngayon ang lahat. Sa wakas, bumalik ang team sa USA at umupo si Black Adam sa trono ng Kandok. Hiniling ng mga tao doon na maging hari nila at pamahalaan ang bansa. Ngunit si Black Adam sa isang sandali ay pinagkadurog ang trono na nagwawakas sa usapin. Sinabi ni Black Adam na hindi siya nais na maging hari ng Kandok kundi magsilbi bilang kanilang tagapagtanggol at mula ngayon ay magiging malaya na ang Kahndaq magpakailanman.